Okay, so good morning. Ngayon ay July 7, 7:30, mga ganong oras. And kung mapapansin nyo, basa. Actually, pumunta ako dito kasi hindi naman, medyo tumigil yung ulan. Ulan kasi ng ulan. Alam nyo naman may bagyo, tas habagat pa. So, update muna tayo dito sa kabila. Ito, malamang maging tanglad na lang to. Ayusin ko pa. Pero sa ngayon kasi medyo basa, hindi ako masyadong nagpupunta dito. So ito ang nangyari dito sa ating taniman. Medyo inabot to ng ulan eh. Kaya hindi ko lang alam kung ano nangyari sa timpla ng nutrient solution. So medyo nag-aalala ako. Tulad ng nakita nyo sa previous videos, meron tayong mga 5 or 4 yata na seedlings na hindi ko pa dinidispose kasi tinitingnan ko kung may mamamatay dito sa mga seedlings dito na kabatch nila kasi nagpasobra tayo ng 6. So may 4 na sobra, tas yung 2 is hindi tumubo ng maayos. So alam niyo rin naman na nasira to dahil mali rin ako. So ngayon naka-tie wrap lang siya. Kumbaga support lang na para pag dumulas siya papunta doon ay hindi naman siya mahuhulog. Ayan, nagagalaw ko nga, 'di ba? So hopefully hindi naman siya matangay ng hangin kasi nga malakas hangin dito. Pero based dito sa nilagay kong waterproof daw na na tawag dito, na tape. Mukhang effective naman. Ayan, medyo dumudulas siya, ayan Kasi nung nilagay ko yun wala pa yun eh. So medyo nag-expand siya siguro dahil sa hangin. Ayan. Pero nilagay ko siya, hindi naman umuulan. Tas medyo, ewan ko, natuyo siya. Baka mas maganda, ilagay mo siya ng tuyo, tas talagang maging tumigas tong tape na to. Kasi kakaiba yun siya, para siyang, tawag doon, para siyang Bulkasil, sobrang sticky niya. Yan. So binili ko rin siya online, makikita mo, waterproof tape or basta siya, medyo makapal siya. 5 meters lang yata yung binili kong tape nun. So yun nandito, tinanggal ko na. Pero ang mangyayari, siyempre pag mag-harvest ako, hindi ko lang siya iangat. Ibababa ko talaga siya dito. Kaya may patungan ako dito. Para dyan na lang siya kakalang pag tinupi ko siya. Pero medyo mahirap kasi ang haba niya. Mahirap talaga. So kailangan ko lang kontakin yung gumawa niyan para in case magawa ng paraan or kung ano mang pwedeng way na ma-solve namin yan. Tsaka kasi gusto kong magpagawa na ng panibago dito. Gusto ko pa ng 2 ganyan. Pero siguro tigwa 1 by 1. May naisip na talaga akong design eh. Actually, hindi pwede dito yung una kong idea na pa-arc. Yung pa-arc yung bubong. Kasi ang problema, pag pumalo yung hangin dito, tas medyo may arc siya o kaya parang triangle na parang bubong, magkakaroon siya ng pressure at pwede siyang iangat. Kaya ang pinaka best na design ng roofing dito sa location na to para sa akin is slanting. Slanting talaga para hindi siya makapag-create ng enough pressure para iangat yung bubong. Ayan. So nag-iisip actually binabago ko pa yung design ko pero may general design na. Ayun nagalaw ko pa. Ayan. Lagay lang natin dyan. Anyway, so hindi ko pa ito nalalagyan ng date. Pero ano ba yun? 6:30 yata yun eh. Ito mga 6:20 to. 6:20 ang date nitong mga seedlings natin. So late ko na nga siya na-transfer. Usually nagta-transfer tayo ng Wednesday, Thursday, Friday. Pero ito, na-transfer ko na ng Saturday. Kasi nga, yung sa paa ko, medyo ngayon okay na. Pero hindi pa pwedeng persahin. Pero nakakapaglakad na ng diretso. So ayan, maraming possible changes na gawin dito. At saka yan itong nagke-create siya ng kalawang. Ayan. Actually bumili rin ako ng pang spray na pang anti-kalawang. Hindi ko lang alam kung makakatulong yon. Pero ang tanong, bakit siya kinalawang dyan? Siguro kasi dyan na nag-stay yung tubig dahil may tali eh. May tali. Ayan Ayan. So ang tanong, gaano siya katagal? So hopefully magtagal naman. So hindi mo natin siya i-open kasi nga ayoko pa kasi kaka-transfer lang natin. Tapos dito naman ito
Itong tanglad ko na to, medyo natumba yan. Hindi naman nahulog, natumba kasi sobrang taas niya, no. Baka yan nga yung ilipat ko dun eh. Kailangan lang sipagin eh. Kailangan sipagin ako para asikasuhin ko. Tsaka medyo tuyo na siguro yung panahon. Siguro gawin natin yan. Sa ngayon, wala pa. So magkakaroon lang ako niyan, cleaning. Ito, tinirim ko na to yung mga lumaylay. Nilagay ko dun as compost. Tapos dito naman yan, kitang-kita nyo na pulang-pula yung ating ruksay. Pero dito, banda dito, ito medyo delay yung paglaki. Ito rin, yan. So, it's either sa timpla yan or talagang hindi lang sila makakasabay ng maayos. May mga ganun talagang mga seedlings tayo. So, yan is June 6. Ito naman is June 13. May detalye naman tayo niyan. Since June 6 siya at saka June 13, wag muna natin pasukin. Ayan. Yung date, June 13. So, goods naman, meron tayong ito, 2, 4, 6, 7. 7 lang ba? 9. So, may 9. Dun sa unang batch, yung June 6, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 ruksay. Dito sa June 13, meron tayong siyam na ruksay. Kasi yung una kong nabentang ruksay, talagang nabenta ka agad. Pero hindi siya ganyan kapula. So, quite excited ako na ma-introduce ulit siya sa market na ganyan siya kapula. Kaya, nagpo-push din tayo na maka-expand talaga ako dito. Yun nga, pag na-prove ulit natin na maayos yung 1 by 1, eto, magiging 1 by 1 na lang yan. I mean, talagang i-maximize natin as lettuce production tong area. Ayun, ito umuuga pala to. Pero buti na lang merong para at least ma-prevent ng konti. Pero yun nga, moving forward, talagang kung ma-prove ko na okay yung 1 by 3 na yan. So, kakayanin mo gumawa niya na using 1 by 1. So, pwede ko nang ipa-collapse to. Diba? Pabenta natin or i-reuse na lang natin yan, yung mga bakal dyan, para makapag-create ulit tayo ng isa pang 1 by 1. Or, kasi mas, ang tinitingnan ko is sa maintenance sa side ko, kasi ako lang din ang umaasikaso. And, wala naman akong experience sa pagsisetup niyan. Pag-welding, ayan. So, yan yung mga skills na posible nating i-acquire moving forward. Yun. Tinitingnan ko rin yun, bibili ng welding machine, ganyan. Susunod siguro, kailangan lang natin ng budget. So, pakita ko sa inyo yung tingnan lang natin yung reading. Dahan-dahan lang kasi madulas at hindi ko sure kung kita nyo, pero sasabihin ko na lang sa inyo, yung humidity niya is around 60 and yung temperature niya is around 30 degrees Celsius. Ayan. So, goods naman. Ayan. So, punta na lang tayo dito sa loob pagdating ng July 13. Tama ba? July 13. Kasi ang alam ko, ang harvest ko nito is July 20. Tama. Mga July 20 harvest natin nun. Nung ba siya nandun sa malalaki na. July 20 yan. At ngayon ay July 7 na. So, konti na lang. Visual inspection lang lagi ginagawa ko. Titingnan ko kung may mga, although mahirap kasi makita yung tama ng trips pag nandito ako sa labas sa totoo lang, pero yun yung ginagawa kong practice ngayon. Hopefully wala siyang tama ng trips. So yun lang na muna, and update ko na lang kayo sa susunod. So kung may tanong kayo, comment lang kayo. Kung may gusto kayong i-share nyo lang, kasi doon din ako natututo. Yun lang, bye bye.